diin, kundi tayo ngayon ay lumilingkod na sa Diyos. Tayo ngayon ay sumasamba sa Espiritu at sa Katotohanan ayon sa John chapter 4 verse 24. Tignan natin ang ilan sa mga nakasulat dito sa Old Testament. Old Testament na tayo. Dito po ay ating makikita ang isa doon sa tinatawag na batas na tinutukoy ng banal na kasulatan, na dito po ay ating makikita sa sulat ni Apostol Pablo sa aklat po na Kadaluma. Ito madalas na binabanggit sa Biblia yung tinatawag na law and ordinance, na itong batas ay lumalabas ng po siya kapag may pagsulat sa pagkakas ng Diyos. At itong mga tuntunin ay isa na po sa pinaiiran ng mga churches, especially the Christians, katulad ng baptism, Feast of Tabernacle, Passover, Feast of Weeks, Pentecost, New Year, mga celebration, especially December 25. Ang mga kapairan po yan ang mga religious. Ngunit may paliwanag si Apostol Pablo dito po sa kanyang sulat tungkol po sa ibig sabihin ng mga batas, no? Na bakit ang Diyos nagagalit sa tao, bakit may tinatawag na wrath of God sa Biblia, na sa panahon natin sinisikat natin na ito ay masunod natin ang mga nangyayari sa buhay ng tao, at tayo ay makasunod dito sa mga kautusan na may mga kalatutunan, na hindi tayo makasunod sa makalabag sa utos ng Diyos ng ating batas. Ang sabi ng Romans chapter 2, verse, tingnan natin sa verse 18. At nakaalam ng kanyang kalooban at sumasang-ayon sa mga bagay na magagaling, palibhas ay tinuruan ka ng kautusan. So 19 po, at nagkakatiwala ka na ikaw ay nag-aagay ng mga tula, ilaw ng mga nasa kailiman, 20, tagasaway sa mga di nakaalam, guro ng mga bata, nasa kautusan ay mayroon ng anyo na may pagkakilala at ng katotohanan. Balikan natin po yung verse 15. Yung tinatawag po na the law is the embodiment of truth that instructs, yung pagbibigay ng instruction ng Diyos tungkol sa mga batas, lalo na po sa panahon natin ay nililipod sa Panginoon, na ipinakikita po dito, and knowest this way, and upholders the things that are more excellent, being instructed out of the law. Ang pagsunod po sa utos ng Diyos sa mga nakataalam, sa lahat ng bagay na pinapagaling ng kalaman ng tao, nasugat ng tao, ito ay hindi makapagbigay ng daan sa galit ng Diyos, na itong batas na ito ay lalong nakapagbigay siya ng pagtuwid sa isang tao kung paano niya pairalin sa buhay niya ang pagsunod sa utos ng Diyos, na hindi niya malabag yung batas. Ito rin, kapag kanyang natutunan, nalalaman niya ang mga aral ng Diyos pagdating sa ordinances, makikita niya kung paano po niya nasundan. Halimbawa po, Passover, isa sa mga ordinances ng Diyos. Tuwing kayo nang ginaganap ang communion, diba po, tingnan natin sa chapter 13 verse 10. Tingnan muna natin. Okay, basa sa Tagalog. Type sa doon. 13. Sa doon, 13 to. 10. 13. May
Isa sa magawa mo nga ang palatimpunan ito sa kapanahon na ito na ordinance. Ngayon, isa yan sa mga ordinances ng Diyos na pinapaganap, especially the churches, yung mga palatuntunan ng Diyos, or ordinances of God, na hindi po linggo-linggo, hindi pa po yearly. Inutos ng Diyos kay Propeta Moises na gampanan ito. Pagka ginawa mo ito ng linggo-linggo, quarterly, ang batas, papairalin ng Diyos doon sa lumalabag sa utos niya. Like in our time, Christ Sabbath, ang Sabbath ng mga Hudyo, sa ilalim ng Deuteronomy, na kailangan gampanan. Nasa time natin sa Christ Sabbath, kapag nalalaman ng tao na may Sabbath si Kristo at hindi niya ginagampanan niya, magiging batas sa kanya pagdating ng araw. So, yung kautusan na doon sa Exodus chapter 20 na ipangili ng araw ng Sabat, na ang chapter 20 verse 8, pinakita doon yung kahalagahan ng Sabat to make it holy. Ngayon, sa Sabat, 7th day, last day, sa time natin, last days na po, ipinakita na ang end of the week, sa weekly competition, which is 7th day, sa time natin, last days, ibig sabihin, implementation ng kautusan ng Diyos na may pagpatuloy mula ng unang panahon hanggang sa time natin na ang tao hindi po papasok doon sa batas. Kasi kung ang batas na papasok. Kaya meron maniwala ka ngayon, kalimitan sa atin, 10 years sa Roman Catholic, 5 years sa Trinitarian, 10 years sa born again ka na yun, 25 years na. Pagkatapos, after 25 years, babalik sa dating gawin, back to normal. So, sayang yung 25 years. So, doon sa 25 years, halimbawa, natutunan niya sa man, natutunan niya ang mga ordinances of God, yearly, like Passover. Also, pinahihiro din sa church yung perfect baptism of Jesus Christ. So, ang baptism, actually, hindi nag-baptize sa mga bata, kundi sa edad ng 30 years old tayo sa aklat po ng lupa. So, kasama po yan sa mga ordinances ng Diyos sa ilalim ng kautusan na pag sinuway ng tao magiging batas po sa kanya. Kaya dito po si paliwanag ni Apostol Pablo, sabi dito sa verse 19, sabi niya, "And art confident that thou thyself art guide, light of them which are in darkness." So pag tayo nagtuturo, tayo tagapagturo, sa daming tagapagturo ngayon, itiyakin natin na itong mga ordinances of God, kung anong sinabi ng Scripture, ito ang ating pag-iralin. At kung matutunan mo, hindi mo na siya pwedeng layuan, hindi mo na siya pwedeng kalimutan, sapagkat kapag nakalimutan ng isang tao ang natutunan niya ayon sa banal na kasulatan, magiging batas para sa kanya yan. Ngayon, sabi niya, it is solely and spiritual making sin known to us by defining it. So, si Apostol Pablo ay ipapaliwanag po ng malinaw dito tungkol sa batas. Ito yung mga tayo sa batas. Kukunin natin ang kanya pong paliwanag dito sa Romans ulit. Sa aklat ng Romans. Chapter 7, verse 7. Tayo mag-start sa verse 7. Ano nga ang ating sasabihin? Ang kautusan na may kasalanan. Huwag na huwag mangyari. Datapwat hindi ko sana nang itinala ang kasalanan kundi sa pamamagitan ng kautusan. Sapagkat hindi ko sana nakikilala ang kasakiman kung hindi sinasabi ng kautusan. Kaya mahalaga po ang pagsunod sa kautusan. Maliwanag na tayo pinabos ni Kristo dahil hindi tayo nakasunod sa kautusan dahil tayo nakasalanan. But we have done tayo mo talagang walang tipang puso ng pagkasan ng pagkakas sa bansa. So nalaman natin na tayo po ay nagkasala. Kung sinabi ni Paul, sapagkat
sapagkat nalaman natin yung kautusan. Na yung batasan ng pairali ng Diyos na tayo ay mapahamak sa lake of fire, through Jesus Christ, nagkaroon ng salvation. Ang nangyari, ang batas, instant tayong ipako sa cross, tinubos tayo ni Jesus Christ. Kaya ang batas po, mahalaga po, di po basta-basta yan. Ngayon, after Jesus Christ, tayo ngayon, ang tao ay susunod na sa mga kautusan ng Diyos. Sapagkat yung kasalanan ng tao, laban sa kautusan ng Diyos, tinubos tayo ni Kristo. Kaya sabi ni Paul, we are not under the law, but we are under the grace through Jesus Christ. Kaya mahalaga na ang tao pag nabigyan siya ng information about faith, baptism, faith of the Lord, mga ordinances ng God sa mga churches. Actually, may mga 3, may 4, may 7, may more than 7. Nang tinanong si Christ sa time niya, pagdating dos ordinances, wala ibang sinasabi ko, ibigin ang Diyos ng buong puso ng isip-isip at ibigin ang kanyang kapwa. Yan ang mga ordinances na sinasabi ni Christ. Ngunit si Paul, nagpaliwanag din siya sa time natin, ang tungkol po dito, tingnan natin ang verse 8. Sabi niya, sapagkat ang kasalanan ng makasumpong ng pagkakataon ay gumagawa sa atin sa pamamagitan ng utos ng sari-saring kasakiman. Yung utos sa laman ang huwag gawin, sabi ni Paul, nang nakasumpong ng pagkakataon itong kasalanan, gumagawa ito ng pagkakataon para makagawa siya ng bagay sa isang tao. Na ang tao masumpungan siya ngayon na siya nagkasala laban sa Diyos. Sa paliwanag niya, sabi dito, dapat po ang kasalanan na makasumpong ng pagkakataon. Sabihin talagang tayo ngayon, mag-iingat na huwag masingitan tayo ng kasalanan na yan. But we are free in Christ, pero itong kasakiman na ito, gumagawa yan ng paraan para ang tao makalabag doon sa ordinances ng Diyos at papatawan siya ng batas. Magkaroon siya ngayon ng paglabag doon sa kautusan ng Diyos at sa sinamang lumalabag sa kautusan ng Diyos, magkaroon ng batas. Kaya ang ordinances, tinuturo siya paano ang tamang baptism, ang sapat ni Kristo, ang araw, ang palatuntunan ng Diyos sa loob ng isang taon, ilang mga pista ang mga tinuturo, kailan, anong buwan, anong pizza. Kaya tinuro mo niya. Kung natutunan mo na yun at hindi mo na masusundan yan, yung mga ordinances ng Diyos, in how many years na naglilingkod ng isang tao, at hindi niya may pagpatuloy, magiging batas mo sa kanya. Ngayon, sa time natin, ang nag-iwan ng batas depende po sa crime ng isang tao. Kaya, ang crime actually natin na nagawa laban sa Diyos is lifetime sentence or lifetime in prison. But through Jesus Christ, by His blood, nagkaroon po tayo ng salvation because of Him. Okay? At yung salvation na yun, perfectly by His blood, lahat ng paglabag natin sa mga ordinances ng Panginoon, kaya lang tayo nagiging mga edad na ng 30, 40 ito. Nung nagising po tayo, nalaman natin na mali ang pagsunod natin sa ordinances, nagkaroon na tayo ng baptism, nagkaroon na tayo ng pag-aaral, at sometimes, pag natutunan ng tao, after how many years, nababago na sa kanya ang kanyang mindset kung sa natutunan niya sa mga ordinances ng Diyos. Kaya kalimitan ang batas, hindi napansin ng tao na akala niya ang paglilingkod niya sa Diyos totally walang batas. Yes, para yun sa mga taong sumusunod sa kautos ng Diyos. Na doon sa kautosan na may mga utos ng Diyos na laban sa Diyos, pag napaglaban niya, hindi niya ginagampanan yan, hindi na siya kumagawa ng kasalanan. Ibig sabihin, wala siya silahin ng batas. Kaya, inilecture nito sa panahon natin at ginamit niya Apostol Pablo upang iparating sa ating panahon ang tungkol po sa mga batas na ito. Tingnan, sa verse 9,
At nang isang panahon, ako'y nabubuhay na walang kautusan. Pinagbibigyan sa madaling sabi si Apostol Pablo ng Diyos na nabuhay siya ng ibang panahon na walang kautusan. Kumbaga, nandyan na yung I am the king of myself. Marunong ako, nag-aaral ako, nagkakaruhan ako, kaya parang ganon po ang sistema ng buhay nito. Bodyguard siya, parang ganon. Sabi niya, ako'y nabubuhay na walang kautusan. Datapwat nang dumating ang utos, ay muling nabuhay ang kasalanan at ako'y namatay. So doon sa kautusan, sa 10 utos, nakita niya noon na meron siyang utos na nilapaglaban sa Diyos. At ang sabi niya, nung nasumpungan niya, doon siya namatay sa utos na yun. Anong sabi? Sabi ng scripture, walang inaring sakdal sa pagsunod sa kautusan. Yung kautusan tinutukoy noon ng kasalanan ng pagsunod sa laman. Kapag ang isang Kristiyano namumuhay na ayon sa kautusan ng Diyos, pinatawag na siya through Jesus Christ, pagkakalit siya tungkol sa mga ordinances ng Panginoon. Pero kapag tinigil niya at hindi niya pinagpatuloy yan, magiging batas sa kanya yung paglabag niya sa kautusan ng Diyos. Kaya kung makikita mo ang kaibahan sa tanong nito, yung what is the meaning of law in the Bible, ipinakita ko yung mga meaning dito scripturally na pagdating sa kautusan, kapag ang tao hindi pa niya alam ang kautusan at patuloy siya sa kasalanan. Pero kung alam na niya ang kautusan ng Diyos at natatakot na siya sa batas ng Diyos, ang ipagpatuloy na iyong perfect ordinances of God, tulad ng kapanalan, hinahulan, magiging Christ believers ka na talaga, professional ka, paano may funded sa aral ng Diyos, sa sarili, anumang panahon, anumang nagaganap, sapagkat ang batas, nariyan lang po, nariyan lang siya, naka-religid na sa tao yung batas. Pero hindi ka galawin kapag nanatili ang isang tao sa perfect ordinances of God. Kaya napakahalaga ang pagsunod sa mga ordinances ng Panginoon. Isa pa dito, tapusin natin itong paliwanag dito sa verse 10, ang sabi niya, at ang utos na ikabubuhay ay nasumpungan kung ito'y ikamamatay. Sapagkat ang kasalanan ng makasumpong ng pagkataon ay ginaya at ako sa pamamagitan ng utos at sa pamamagitan ay pinatay ako. Kaya nga ang utosan ay banal at ang utos ay banal at matuwid at mabuti. Therefore, ang mabuti nga baga ay naging kamatayan sa akin. Huwag na ang nangyari, kundi ang kasalanan. Upang maipakilala ang kasalanan sa pamamagitan ng mabuti ay gumawa sa akin ng kamatayan na sa pamamagitan ng utos ang kasalanan ay maging lalong sala. Ano yung sabihin pinakita dito? Na lalong pakitaan ng tao ang mabuti ang mga makasalanan. Huwag na ang mangyari kundi ang kasalanan upang maipakilala ang kasalanan sa pamamagitan ng mabuti. So, kailangan gumawa ka ng mabuti. Na hindi pwede na, sabi ni Paul, kung kayo lang mag-iibigan na kayo, para saan pang inyong paglilingkod sa Diyos. So maturing lang ng isang mabuti ang paglilingkod ng isang tao sa Diyos kung magpakita ka ng mabuti doon sa mga tao sa kasalanan. Minsan sa time natin, kala na natin perfect na talaga tayo. Kung makita natin worldly, makasanlimutan, parang galit na galit, inis tayo. Hindi po gano'n. Dahil once na ganyan ang ating pag-interpret sa kanang nakasulatan, ang batas po papasok sa atin. Magiging parusa po sa atin yan. Ngayon, sa paliwanag nito dito, sa pamagitan ng mabuti ay gumawa sa akin ng kamatayan na sa pamagitan ng utos, ang kasalanan ay maging lalong sala. Sa pamagitan ng utos na huwag gawin na laban sa Diyos, nasa halip nun ginawa ng tao yung utos sa laman
na laban sa Diyos, na habang ginagawa niya yon, nalaman niya ang putusan ng Diyos, nagpatuloy siya sa ordinances, pero pagdanap niya sa ordinances, kaliwas dun sa katuwiran ng Diyos, lamang naging sana sa kanya. Kaya mahirap po ang paglilingkod sa Diyos sa time natin na hindi natin malaman yung mga batas na ito na sinasabi niya sa Pablo dahil hindi ko ang batas basta-basta kairalin kung walang paglabag. Sa isa pang paliwanag dito sa Biblia na natin. Verse, saan tayo? 40. Sapagkat nalalaman natin na ang katusay sa Espiritu, ngunit ako isa naman na ipinagbili sa ilalim ng kasalanan. Yan. So ang pagkakasala ng tao, hindi natin pinag-usapan na kasi sa mga tao, kaya kasi hindi naman ganun. Sa ilalim ng kasalanan sa niya, Pablo, pinagbili siya. Pero ipinaunawa sa kanya na nalalaman natin na ang katusay sa Espiritu. Yung 10 utos, binigay ng Diyos kay Moses, na tinupin po ang kautusan ay mula sa Espiritu. Mula sa Diyos. Ngunit si Pablo ay nasa laman. Tayo ngayon ay nasa laman. Pinagbili sa ilalim ng kasalanan. Ibig sabihin kung nagkasala ako, kasala ang sino man. Pinagbili sa ilalim ng kasalanan sapagkat si Paul at tayo tulad ng ikaw na nagkasala at pinagbili sa ilalim ng kasalanan. Ngunit, ang utos, ang kautosan ay mula sa Diyos, mula sa Espiritu. Kaya nang tinanong si Kristo, paano ang paliwanag ng tayo sa time of Spirit time, sa time natin, tungkol sa ordinances? Ang sagot ni Kristo, ibigin ng Diyos, ibigin ng kapwa, tulad ng sarili. Eh pag ang inibig natin, yung kapatiran lang, at yung ordinances ng Diyos, pairalin na natin sa ating kapatiran, paano masabing mabuti ang ginawa ng isang tao doon sa mga tao na kasalanan? Again, ang batas ng Diyos mag-a-apprehend sa mga taong lumalabag sa ordinances ng Diyos. So, di natin alam na ang batas pala nalalabag na ng isang tao. Kahit pastor ka, kahit sino ka. Kaya minsan, napapansin niyo po, na mayroong time na masaya ka. Mayroong time na minsan malungkot ang isang tao. Mayroong time minsan sagana ka. May time minsan na salat ka. Yung mga time na yan, na hindi ibig sabihin na may dilim, may iwanan, parang gulong ng kalat na ngayon ibabaw ka, susunod. Hindi ko ganun ang life ng Christian. Sometimes nangyayari po yan sa pagkalimitan nakagawa ng tao laban sa Diyos at ang batas ay nasa Kanya. At na ang batas nasa Kanya, so anong parusas ka ng yung Diyos? Depende, may 1 day, may 5 days, may 3 days, may mga may punishment po. Depende po. Pero yan, part of discipline. Depende sa situation at pagkakataon ng isang tao. Lalo na kung may alam ka na sa aral ng Diyos. Lalo na kung may natutunan na tayo like dalo sa gawain ng Panginoon. Celebration ng 7 celebration sa mga isang taon. Ang ating sinusunod sa Panginoon. Ang ibang mga churches, may mga ordinances sa loob ng churches. Actually, sa mga may na ordinances ng God. Pagsampa, isa sa mga ordinances perfect baptism, isa sa mga ordinances yun. Pagbabasa sa Biblia, panalangin sa Panginoon, isa sa mga ordinances yun. Kapag hindi mo siya ginagampanan, in any churches today that you belong, ibig sabihin magiging batas sa isang tao so pagkat pinakinggan mo lang, pero hindi mo siya nasagawa. Kaya, sa batas na ito, ipinakita po na the law is good if used properly. Magiging maganda ang pagsunod sa batas kapag ginamit sa tama. Pwede kang magalit sa Jesus Christ, pero huwag mong lugdan na araw. Pero hindi ka piling ng Quran. Ewan ko lang sa iba kung may pwede ng pero sa Diyos, sa Biblia, pwede yan kung sa time na ni Apostol Pablo, pero sa time natin, hindi na
ina-apply sa tayo natin yan. So, the law is good if used properly. So, sa paliwanag din yan, gusto ng Pablo, praise the Lord, napaka-expert po talaga dito sa batas, no? Lalo na sa espiritual. No? Sa 1 Timothy chapter 1 verse 8. Dito po ay makikita natin sa 1 Timothy chapter 1 verse 8. Sabi niya, datapwat nalalaman natin na ang kautusan ay mabuti kung ginagamit ng tao sa matuwid. Halimbawa po, Exodus chapter 20 verse 8, ipangilin ang Sabat. Ang Sabat ni Christ, that He is the Lord of Sabat, hindi siya Sabat ng Jew. Then ang Sabat ng Jew ay Sabat. Ang Sabat ni Christ ay Merkulis. Bakit mo Merkulis? Daniel chapter 9 verse 27. Isang linggo at kalahati ng isang linggo. Itong isang linggo, 7 days, yung kalahati nito, yan ang Sabat. Paano mag-compute ang Sabat ng Kristo? First day of the week, at kinikilala pong Sunday. Nang Sunday ay Sabat po sa Roman Catholic. From first day of the week and 7th day niya ay Sabat. That is ang international Sabat sa Sumunod Catholic. So, pagdating sa time natin, ang kalahati nun ay Merkulis. So, anong halaga yung 3 and a half? 3 and a half and another 3 and a half. Yung first 3 and a half sa Israel, second 3 and a half sa Gentile. Ngunit, tinapos ni Kristo sa cross ng Calvary, yung 3 and a half plus 3 and a half, 7 Great Tribulation, yung gutom na yun dapat mangyari sa panahon natin. Ngunit, may gutom na nangyari sa atin, hindi katulad ng nangyari sa panahon ng Israel at ng Great Tribulation. Meron mang kahirapan sa atin tingnan. Kaya ganun kahalaga ang paglilingkod ng isang tao sa Diyos, magitan ng Kristo. Na kapag hindi tayo nakasunod sa batas, kung susundin natin ang batas, we use the law into a proper way of how to implement the law of God, which is the Word of God. So, paano mo siya i-implement? Sa pag-share mo, sa pagtuturo mo, na baka nagtuturo lang tayo, hindi natin ini-implement yung aral. Yan po. Baka nagsishare tayo, yung magsishare natin parang matapos lang. Hindi po gano'n. Sapagkat ang batas po, ang ugnayan ng isang tao sa Diyos, through Jesus Christ, walang ibang pwedeng ibalit sa dugo ni Kristo ang nabuo sa Calvary. Kaya pagdating sa kautusan na may mga palatuntunan na doon ay may mga batas, sa panahon ni Moises, hindi na pwedeng pag-iralin yung pagpatay ng ayon, pero magkambing, baka, sapagkat sapat na yung dugo ni Kristo na nabuo sa krus ng Calvary. And that is the law. Sa Old Testament, pagdating ng Sabbath, pag hindi ka na pahinga sa itinakda ng batas, sabi ng Biblia, kay pagpaninas ng apoy, babatuhin ng isang tao, papatayin. Yan ang batas. Sa time ni Christ, kung siya nangaral sa panahon ng Sabat, ang pagaling ng may sakit, kalayos mo ng Espiritu, inilit siya ng Eskribat para siya lumalabas sa batas. Ganun katindi ang batas. Kaya sa time natin, it is lawful to do good. Ibig sabihin, pag ginamit mo ang batas, kailangan sa tamang paggamit. Hindi sa maling paggamit, kundi sa tamang paggamit. So, anong pinahiran ngayon ang batas sa mga ordinances sa mundo? Like calendar, January to September. Hindi ka pwedeng kumontra dyan sapagkat that is international calendar. Sa Hebrew naman, from Abib to Adar, 12 months yan. Hindi ka pwedeng kumontra dyan sapagkat ordinances na yan para sa tao. Pero pagdating sa celebration sa Panginoon, titingnan mo siya mabuti, aralin mo, dahil pagka hindi nasunod ng tao ang perfect ordinances ng God, papasok siya sa batas. Kaya kung maalala po natin yung
ng nangyari sa daigdig na ito, lahat yan, lahat ng nangyayari, famine, accident, typhoon, tsunami, lahat ng nangyayari niyan ay wrath of God para sa sumusuway sa kautusan ng Diyos. Lumaganap ng ordinances pero hindi tungma doon sa kinasla ng Diyos. Lumaganap ng kautusan ng Diyos, ngunit ang pagsunod sa ordinansa, kaliwas doon sa mga batas na pinairal ng Diyos. Halimbawa, Pascuber, sa tayo natin ngayon, may ibang mga grupo pa po, magpatay ng kudero sa taon. Tapos meron pang iba na gumagamit pa talaga ng trumpet, literal, tulad sa time ni Moses. Patay sila ng kordero, kami, mag-take na noon. Sabi ko, mawalang halaga ang dugo ni Kristo kapag ginawa natin ito. Sabi na Scripture, hindi ariing sakdal ang sumusunod sa kautusan ni Jesus. Ano yun? Yung kautusan ng pagpagay ng baka, kambing, kurnero, hindi ariing sakdal. Kaya hindi na tayo sumusunod sa pagpatay ng hayop, kambing, pagbuhos ng dugo, sapagkat si Kristo ng kinikilala natin na nagbuhos ng dugo upang iligtas tayo sa kamatayan sa dugo. Ngayon, lilipat tayo mga kapatid. Itong batas na ating pong binabasa sa paliwanag ni Apostol Pablo, mga precaution do sa time natin na tayo po ay makapag-ilat. Dito po ay ilan sa mga ordinances ng Diyos na ating pong babasahin na ito po ay pinaiiral hindi lang mula ng kumbihan hanggang sa panahon po natin. Meron siya ditong binanggit tungkol po sa mga ordinances na ito. Ang isa sa mga tinatalakay natin yung utusan na may mga batas at may mga ordinansa. Yan. May paliwanag po dito si Propeta Moises sa kanyang gawin in Exodus chapter 23. Exodus chapter 23 verse 1 tayo. At salita ng Diyos ang lahat ng salitang ito na sinasabi. Ako ang Panginoon mong Diyos na naglabas sa iyo sa lupain ng Egypt, sa bahay ng pagkaalipin. So, yung ordinances ng Diyos, kiniklaim niya na sa kanyang people na si Propeta Moises, siya yung gumawa ng paraan gamit ang kanyang kapangyarihan para ilabas ang Diyos yung Egypto kasama si Jesus. Sa time natin, sa ordinances ng God, if you are a Christ believers, titiyakin mo na ang dugo ni Kristo at nagbuo sa cross ng Calvary, wala ka na sa ilalim ng batas by the blood of Jesus Christ. Pag narinig mo ang araw ng Diyos at ginagantanan mo ngayon sa ilalim ng kanyang utusan, pagsunod sa kanyang ordinances, ibig sabihin wala ka na sa ilalim ng batas. Sapagkat kiniklaim natin ang larawan mula sa Ama, na itong Ama ay suma sa kanyang larawan, at ang larawan ito ay banal, na ang banal na ito walang Christ, na binigyan ng pangalan ng lalong dakila sa lahat ng pangalan. Tayo naman ngayon as a Christ believer sa panahon natin, susunod tayo sa kautusan ng Diyos at sinunod natin ang mga ordinansa ng Panginoon. Sa mga ordinansa, kasama ko yung pananalita. Paano ka magsalita ng may pag-ibig? Paano ka magsalita ng masinahon? Paano ka magsalita ng salitang ayon sa kapiliran ng Diyos? So, pinaglalaban natin ang kapiliran ng Diyos na sinisikap natin na magampanan natin yung mga ordinances ng Panginoon na magamit natin sapagkat sa ating sitwasyon ngayon, ibang situation tahimik na. Nasa lugar tayo dikit-dikit ng mga bahay, marinig mo ang bukan doon, mga rabito, sigaw doon, sigaw dito. Kaya itinuturo ng mga misyonary ang perfect ordinance na masunod ng tao, lalo na sa panahon natin ngayon, na may Diyos na nagbigay ng buhay, nagpapagaling, alayos sa mga Espiritu, na may Diyos na maasahan ng tao sa mga temporal. Yan ang ginawa ng Diyos kay Moises, na si Moises hindi nagkaroon ng pagkakulang sundin ang instruction ng Diyos kung paano niya madala ang Israel paglabas sa Egypt.
Sa history, 100% nag-iisa. Okay. Meron pa dito isang sinabi sa Scripture na nakikita natin. Pagdating sa verse 3, ito pong sinabi niya, Thou shalt have no other gods before me. Tagalog, huwag kang magkakaroon ng ibang mga Diyos sa harap ko. Pinagbabawal. Hindi na tubig. At hindi na pwedeng sundin. At hindi na pwedeng gayahin. Dahil sasabihin na pinasis ng Panginoon na pinagbabawal na huwag magkaroon ng tao na ibang Diyos. Hindi lang sa ribulto, hindi lang sa statues, kundi sa mga bagay-bagay na iba na ang pagsamba, paniniwala ng isang tao kaysa pinaniwalaan niya sa dati. So, pinagbabawal ng Diyos na magkaroon siya na ibang mga Diyos sa harap niya. Sinabing, ibang mga Diyos, ibig sabihin, mayroon na siyang natutunan, mayroon na siyang nalalaman, mayroon na siyang na-memorize, pero pag binago na yan, magkakaroon siya ng ibang Diyos. Pagkakaroon siya ng ibang Diyos, lumalabag siya sa ordinances of God. Pag lumalabag siya sa ordinances of God, papatawan siya ng batas ng Diyos. Oo, sa'yo. Eh ngayon, kung tatlo kayo magkasama, isang lumalabag doon sa ordinances ng Diyos, lumalabag sa batas, ay hindi pwedeng kasama ang dalawa sa pausa ng Diyos. Ngayon, yan ang dapat ingatan ng mga tao sa panahon natin ng mga Christian. Dahil ng mga may alam na sapagkat pinagpabawal na ng Diyos sa ilalim ng kanyang mga ordinances. Kaya pag meron pa tayong pagtatanggol picture lang yan, larawan lang yan, hindi namin sinasabi. Pinaalis na ng Diyos yan. Hindi na siya pwedeng marunong pag-display. Ano man yung ilagay mo dyan mga papel, na ano man yung mga anting dyan, mga brita, mga nakalagay sa papahan sa katawan. Diyos-Diyosan po yan. Sinuso ang Diyos, ayaw niya ng ibang mga sinasamba tayo. Hindi ko sa kanya. To know that He is one. To know that He is one. Buksan natin ang Deuteronomy chapter 6 verse 4. Sabi niya dito, Dinggin mo, O Israel, ang Panginoon natin Diyos ay isang Panginoon. At iyong iibigin ang Panginoon mong Diyos ng iyong buong puso at ng iyong buong kaluluwa at ng iyong buong. Wala ng Diyos-Diyosan. Sapagkat isa sa mga mahigpit na ordinances ng Panginoon na huwag gampanan ng tao o gawin ng tao. Meron mo pong isang paliwanag si Propeta Moses dito sa Panginoon. Deuteronomy chapter 10. Chapter 10 verse 20. 20. Sabi niya, Thou shalt fear the Lord thy God. Him shalt thou serve, and to him shalt thou live, and swear by his name. Katatakutan mo ang Panginoon ng Diyos, kanya'y maglilingkod ka, at sa kanya'y lalapit ka, at sa pamamagitan ng kanyang pangalan, susumpa ka. Pag once ang tao nag-underoath na sa Panginoon, naglilingkod ka na, swear ka na sa Panginoon, ano ang mangyari sa daigdig ito? Hindi magbabago ang iyong oath sa Panginoon, ang iyong promise sa Panginoon, ang iyong covenant sa Panginoon. Pag tinago mo yan, papasok yung batas. Why? Sapagkat nilapag niya ang ordinances ng Diyos sa ilalim ng pagkusahan. Amen. Kaya di basta-basta siya na nakakala lang natin, madali lang. Paglipat-lipat ng mga churches, paglipat-lipat ng ganito, hindi ito ganun kadali. Sapagkat sinuso ang Diyos, ayaw niyang maglilingkod ang tao sa ibang mga Diyos. Anong reason ng iba na bakit inilipat? Mayroong iba, may mga bisyo, ayaw magpadisiplina sa bisyo. Mayroong iba nagserve sa Panginoon, may mga bisyo. Pag nasabaan na yun ng Diyos, nakita ng mga lingkod ng Panginoon sa kalangaran, laya, silipat ng mga Diyos.
iba mga church na gusto nang bumami ang mga membro, o sige, tanggap mo ng pakialam kung anong violation ito mga membro na. Kasi paramihan ng membro eh. Pero ang sinasabi ng Diyos, kailangan, sabi niya, thou shalt fear the Lord thy God, him shalt thou serve, and to him shalt thou cleave, and swear by his name. So, yung kakatakutan mo ang Panginoon mong Diyos, sa Kanya'y maglilingkod ka, at sa Kanya'y lalapit ka, at sa pamagitan ng Kanyang pangalan, susundan ka. So, if you are baptized in the name of Jesus Christ, sumumpa ka sa Panginoon. Kapag binasa mo na ang pasulyan ay taon-taon, sumumpa ka sa Diyos. Kapag naliwana ka na tama ang pasulyan, April 14, New Year 21, and June 15, Pentecost, October 15, Feast of Tabernacle, Sabbath with Christ, Wednesday, first day of the week, Weeks, under oath, ito binago sa Panginoon. Pero pag binago mo yan, magiging batas sa tao. And that is my in your ordinances of God. So magiging comprehension ng law ng Diyos sa atin. Did you know it? Ikaw. Dating ng verse 11 up to 21, verse 21 tayo. Pasokin mo. Siya ang iyong kapurihan at siya ang iyong Diyos. Na ituwa ka niya itong mga dakila at dakila-kilabot ng mga bagay na nakita sa iyong mga mata. So yung question, what are the best advanced ordinances? Sa isa yan sa mga binanggit ng Diyos sa English, He is thy praise, and He is thy God, that hath done for thee these great and terrible things which thine eyes have seen. So, makikita ng tao yung Diyos sa pamagitan ng kanyang mata, upuan kayo, na merong mga ordinances ng Diyos, na itong mga ordinances nito ay pinapatanap ng Diyos sa kanyang mga lingkod perfectly, sapagkat kapag hindi nasunod ng tao perfectly ang ordinances ng Panginoon, magiging batas sa sila. So, pag sinabing batas, ang kautosan ko pag sinuway ko yan, nagiging batas. So, pag sinabing may batas, yung batas na ito saan galing? Galing po yan sa paglabag ng tao sa ordinances. Kaya itinuturo, tamang baptism, tamang Passover, tamang Sabbath ni Cristo, first day of the week, sapagkat pag tinuro siya at biblically, under oath, natuto ang tao, kapag hindi niya masundan niya, magiging batas. Sometimes, ang mga abirin yung nangyayari, dahil sa pagsumay ng ordinances, dahil sa batas, yun po ang nag-trigger ng sabihin natin sa ng deleting. Kaya mahirap ang batas kasi ang tao kapag nagpawa na kulong sa kulungan, halimbawa meron siyang 1 year in prison, ay talagang hindi siya pwedeng labas-pasok, uwi ng bahay, hanggang di matapos yung kaso. Tuloy siya, katulad ng anak ng ating nagkilala. Uwi na siya nakulong sa, 3 niya, more than, nakulong siya sa Pidyon. Tapos, nilipat siya sa Pilipinas. So, kuha na lang kasi po yung sa kaso yan. So, nandoon lang siya, sa loob lang. Nung nakalabas siya ngayon, ang sabi niya sa atin, ang hirap niya sa loob. Bakit? Kasi nasa loob ka lang eh. Yan ang prison. Sa time natin, hindi na tayo nakalagay sa kulungan, pero ang batas kapag umiiral, para lagi kang guilt sa ating sarili, sapagkat under the law, hindi natin alam na nakasuway tayo doon sa mga ordinances ng Panginoon. Kaya minsan pag nag-pray talaga tayo, talagang luhod sa Panginoon, iyak sa Panginoon, sapagkat may mga nakaligtaan tayong ordinances ng Diyos na hindi ko
na ipagpatuloy natin sa ilalim ng kautusan na kapag hindi nasunod po, magiging batas po siya. So kung anong parusa ng Diyos, meron kasing maraming parusa. So sa katawan, meron spirit, body, and soul. Amen. Pagka spiritual punishment ng Diyos, minsan ang hirap mag-memorize sa scripture. Minsan sa panalangin, utag tayo, di ba? Minsan hindi mo kapag-consider sa preaching kasi spiritual dryness kayo. Isa yan sa mga parusa ng Diyos. Sa soul naman, ang katawan, makikita mo ang katawan na hindi siya flexible, hindi siya present, para dry siya, malungkot siya, hindi siya, walang makikita sa kanyang yung kasiyahan, kumbaga. Isa po yan sa mga batas na ating pinag-aralan na sometimes dito kumalik tayo batas sa ito natin. Kaya nakukuha siya palagi sa prayer, panalangin. Yung iba, nagpapasting ng ilang linggo, ilang araw, para pumirtan niya. Kasi yung hirap po na magkaroon ka ng spiritual dryness. Pero kapag hindi ka nakalabag sa batas ng Diyos, tuloy-tuloy ang perfect commandments ng Diyos na pagsunod niya at yung ordinances ng Panginoon. Araw-araw rin wala ka na pagkasigla mo, kahit tapos ka, kahit simple ng buhay mo, talagang mag-isip ka at magplano, mag-memorize ka. Parang ang feeling mo, parang kasama mo ang kasayahan ng Diyos araw-araw. Hindi wala nang nilabag na batas. So, yung ilan sa mga list na ito, pinakita ko na ang sabi dito sa paliwanag ni Propeta Moises, to fear him na he is the praise and he is thy God that hath done for thee these great and terrible things which thine eyes have seen. So, praise the Lord, no? So, dito sa dalawang ito na ating pinag-aralan, what is the meaning of law in the Bible, and also what are the rest of God's ordinances, isa na po sa pinag-uusapan natin. Pupuntahan natin ang scripture tungkol po sa mga ordinances ng Panginoon. Okay, biblical tayo. Ordinances. Puntahan natin yung sulat ni Apostol Pablo at ibang mga apostol na atin pong kinikilala ko sa Panginoon. Okay. Tingnan natin na magsimulat tayo. Pastor Armando, pakibasa. Chapter Roma. Sige, simulat tayo sa aklat ng Romans. Chapter 13, verse 2. Kasi may mga ilan pong talagang nagtatalakay tungkol sa broken covenants. Yung iba hindi nakaintindi, no? Meron nga iba na napisod tungkol sa law and ordinance. So, isa po sa ating punto kabatayin sa may timura. So, ating nagsabihin ng ordinances sa paliwanag ng Apostol Pablo sa kanyang Romans chapter 13, verse 2. Ito po ang ating magbabasa sa aklat ng Roma, mga 13, talatang 2. Kaya nga, ang sumasalangsang sa kapangyarihan ay sa utos ng Diyos, sumasalangsang. At ang mga nagsisalangsang ay magsisitanggap ng kaatulan sa kanilang sarili. Verse 3, sapagkat ang mga pinuno ay hindi kilabot sa gawang kundi sa masama. At ibig huwagang mawala ng takot sa kapangyarihan, gawin mo ang mabuti at makakamit ka ng kabuhayan sa Kanya. Sa pang-scripture, 1 Peter chapter 2, verse 13. 1 Peter chapter 2, verse 13. Kayo'y pasakop sa bawat palatuntunan ng tao alang-alang sa Panginoon, maging sa hari na sa taas-taasan. Halimbawa po, ang binigay sa ating kalendar sa time natin from Abib to Adar. Hebrew calendar, binigay ng Diyos yan sa tao. Sa Gregorian calendar from January to December, kasakit tayo doon. Ngunit, pagdating sa paglilingkod sa Diyos, if we talk ordinances of God, merong
laban sa Paul nang sabi niya, mas maigi na sumunod ka sa batas na maingatan mo. Maingatan yun. Yan, halimbawa, katulad sa aming mga driver, pag sinabi, no left turn. Eh, huwag lang yan sa left, dito ka sa gitna. Maingatan mo yung batas na yun. At pagdating ng stoplight, hindi ka ngayon makabala doon sa palit turn, kundi na sa gitna ka lang. Sa time natin, ang perfect ordinances of God, to live like Christ, to live like fully, pag nagpakabanal ka ngayon, like Jesus Christ, nakasunod siya sa ordinances ng Diyos. Pero kung hindi siya nakasunod sa kabanalan, nakalaban siya sa ordinances, at the same time, hindi ka bago sa kanyang ordinances ng Diyos. Kaya may aral na sinasabing that and that. So, ganun din, na sinabi dito na binasa ni Pastor Romando na walang kapangyarihan na hindi mula sa Diyos. Yan. Sabi ng Lucas chapter 1, verse 6. At sila'y kapwa mag-uwid sa harap ng Diyos na nagsisilakan na walang kapintasan sa lahat ng mga ukos at mga panagtutunan ng Panginoon. Sino itong kapwa? Maria. At sila'y kapwa mag-uwid sa Diba harap ng sinasabi ni Zacarias? Mga mag-asawang lumalakad na mag-uwid sa harapan ng Diyos. Bakit sila nag-uwid? Dahil tumutupad sila sa mga panagtutunan ng Diyos. Mga ordinances sa mga. Sa mga ordinances, mahalaga. Kasi nga tayo, dati mga nagkasala laban sa Diyos, laban sa mga ordinances ng Panginoon, laban sa kautusan ng Panginoon. Ngunit dahil pagsunod sa tamang ordinances ng Diyos, pero di Christ, like isabit ang katarya, yan ang nagpakabanal. So ang pagtupad pala talaga sa tamang paglilingkod sa Diyos, ang yan ang nagpakabanal. Itong ayaw ng tao tumupad. Hindi nga, ako, simba, ang tao wala, hindi nagsisimba. Pagganap sa mga gawain ng Diyos, hindi gumaganap. Paano siya magpakabanalin sa mga opinal na hindi niya sinusundan? Kahit magbigay ka pa ng 1 million sa church, tulong ka para may turing na banal, hindi pa rin yun. Ang perfect ordinances ng Diyos, yan ang nagpapanal. Halimbawa, kasuler, yearly, ang banal sa kanya. Sabat ni Kristo, kalahati sa 1 linggo. Hindi sabat ng Hudyo, hindi sabat ng Christian. Yan ang magpapanal sa kanya, ang sabat ni Kristo. Pagpapanal siya. Yan. Sa papaliwanag dito ni Apostol Pablo, Tagalog. 1 Corinthians chapter 11 verse 2. 11 verse 2. Kayo'y ating pinupuri nga na sa lahat ng mga bagay ay naalala ninyo ako at iniingatan ninyong matibay ang mga turo na gaya ng binigay ko sa inyo. Praise the Lord. Hindi na ang turo ni Paul kung matibay. Ephesians chapter 2 verse 15. Ephesians chapter 2 verse 15. 1:5. Ganito po ang ating mababa. Na Inalis ang pagkakaalit sa pamamagitan ng kanyang laman. Kahit ang kautusan na may mga batas at pagtutunan upang sa dalawa ay lalangin sa kanyang sarili ang isang taong bago. Sa ganito ginawa ang kapayapaan. yan. Magkakaroon na ng kapayapaan kapag magkaroon ng taong tulad ni Kristo na isang bagong nila. Una. Ngayon, kahit may mga batas at may kautusan, una, iyang kautusan na may mga batas, yung dalawang yan, lalangin, sabi nito, ay kanyang lalangin, dalawa ay lalangin sa kanyang sarili ang isang taong bago. Saka magkakaroon ng kapayapaan. So yung kautusan na 10 utos, na doon sa 10 utos may mga pamimilin tulad ng Sabat,
na ang Sabat ay ginanal ng Diyos, na ang banal na gumaganap sa kabanalan, si Jesus Christ, gagawin isang taong bago. Nasa time natin, nasa Christ believers, kapag nagsabat ka, gagawin kang bago ng Diyos. Kapag naging bago ka, saka lang siya magkaroon ng katinuan. So, ang batas, nandoon siya sa kautusan na kapag sinuway ng tao ang kautusan, magiging batas. At yung palatuntunan ng Diyos, yung ordinances ng Diyos, kapag hindi niya sunod ng tamang pagsunod sa tinagda ng banal na kasulatan, magiging batas sa kanya. Kung ano ang violation niya doon, Diyos ang nakaalam kung paano yung kasi hindi nilagay dito, katulad ng ating ngayong sa public act, pag ano po ang naging kaso ng isang tao, ano ang naging crime niya, nandoon nakalagay how many years in prison, magkano yung fianza, dito kasi wala. Hindi lahat po ito. Kaya minsan sa bawat araw napapansin natin, ano pa nangyari? Okay lang, hindi mo. Kung dyan din alam na may nilapag tayong batas. Napansin niyo minsan yan. Pero walang nakalagay sa Biblia na pag nagmura ka, 24 hours ang parusa ng Diyos. Wala eh. O kaya, pag nagtaray ka, walang nakalagay 2 days ang parusa ng Diyos. Walang nakalagay. Kuliban lang doon sa 10 days, sa regulation. Yan lang talaga ang nilagay. At liban lang din sa eternal life at eternal death. Sa kaso naman sa tayo natin kapag non-available, magiging tinatawag na perpetual lifetime imprisonment. Pero may tendency pa na makalala. Pero sa parusa ng Diyos, eternal death, wala mang pag-asa. Kaya pinag-aralan natin yung mga law and ordinance ng Diyos, na doon sa mga ordinances ng Panginoon, tama ang pagsamba, anong araw, tama ang sabat, anong araw, tama ang feast of the Lord, anong pizza, anong buwan, tama ang mga kapistahan ng San Linggo, Pentecost, at feast of Tabernacle, lahat yun. Sa ilalim ng ordinances ng Diyos, kapag nasundan niya, sila ay wala sa ilalim ng batas. Kaya sabi ni Paul, we are not under the law, but we are under the law. Kaya ang grasya ni Kristo, maranasan ng tao kapag nasunod niya ang kautusan, kapag naingatan niya ang batas, at masunod niya ang pinapalatuntura ng Diyos ng buong bilang. Kaya ipinakita dito sa ating pag-aaral na sa dalawang ito, dalangin ang isang taong karunan. Ano yung dalawang? Kautusan, mga batas. Kahit sa dalawang yon, pag binago ka, wala ka na sa ilalim ng kautusan ng kasalanan at wala na rin tayo sa ilalim ng batas. Kaya binago ka na eh. At yan ang perfect ordinance ng Diyos pag binago na siya. Pag binago na siya, habang buhay na siya, may kapayapaan sa kanyang sarili. Kaya hinihikaya na naman sa Christian na pagod ng Diyos na itong kapayapaan ni Kristo, sabi niya, ang kapayapaan na ibigay sa atin, hindi kapayapaan ng sanlibutan. Ang tao sa sanlibutan, pag wala kang pera ng pagkapos ka lang, wala kang pambili para mag-ibig sa bahay, pag-ibigan. Yan ang sanlibutan. Magkaroon na siya ng kapayapaan pag marami siyang pera. Pero kapag kapayapaan mo lang kay Kristo, kahit sa iyong buhay, masaya ka. Kahit simple ang iyong pagkatao, kahit simple ang iyong katayuan sa community, masaya ka. Sapagkat yung kapayapaan na sa Kanya ay mula sa Diyos. Kaya po, ang ating pinag-uusapan sa ating dito, kapag meron ko tayong pag-uusapan ng ibang topic mamaya. Isa po to sa atin pong pinag-aaralan, yung tungkol sa mga utusan ng Diyos, may mga batas, may mga pananagutan. Pag nasunod natin yung kautusan ng Diyos, maingatan din natin yung batas. At masundan natin yung pananagutan na ingat siya na hindi tayo mapalabag doon
Kaya pag sinabing law and ordinance, ibig sabihin, yung batas na lalabagin ng tao, ay tuwid yan sa pagkikitan ng tamang pagsunod sa ordinansa. Kaya mahalaga po ang paggamit ng law and ordinance sapagkat lahat nagmula sa kautosan yun. At pag nilabag yung kautosan, papasok yung batas. At kapag ginawa niyang tamang palatuntunan, exempted sa batas. Halimbawa, katulad ng mga pagsulot na dinaanan ng bawat Kristiyano, yung pagsulot na yun, sa ilalim ng pagpapatibay ng Diyos sa ating pananampalataya sa kay Kristo, na ang bawat isa dadaan sa pagsulot na yun. Pagpapatibay yun. At doon sa pagpapatibay na yun, huwag kang bibigay sa mga ordinances ng ito. Sapagkat pag bumigay ka doon, papasok yung batas. Nandiyan na yung trouble actually ng division, argumentation, at naapektuhan yung spiritual. Pag naapektuhan yung spiritual, sabihin, nagkaroon ng pagsaway ang tao, laban sa Diyos, at ang umira doon yung batas na. Pag umira ng batas na, hindi, sisihin mo sa ganito, sisihin mo sa ganyan. Pero kapag wala siya sa ilalim ng batas, wala siya sisihin. All things work together for good. Yan ang mentality ng mga taong sumusunod sa mga kautusan at palatuntunan ng Diyos na sila ay wala sa ilalim ng batas. Halimbawa po, tulad ng tanong ng ating kaibigan pastor, halimbawa, bakit binago ang December 25? Ano ba yung binago sa December 25? Di naman natin binago yun. Sapagkat malaya ang tao mag-celebrate ng December 25. But for me, hindi si Jesus Christ pinanganak ng December 25. So, under the ordinance of God, hindi ako kumbinsido sa declaration ng sanlibutan pagdating sa paglilingkod sa Diyos na si Jesus Christ pinanganak ng December 25. Ngayon, kung gusto niya magtanong sa akin personal ka o sa ating buto, ipigil mo yung manuscriptyo, libre walang bayad. Ngayon, kung sa tingin niya masaya ang December 25, mas lalong masaya ang kanali ang galing sa traditions of man. Kaya, ang perfect ordinance of God, yung pagsunod sa tamang proseso. Halimbawa, birth of Jesus Christ, wala pinanganak, buhay, isa. Isa yan sa mga ordinances ng Diyos. Severe Christ to ito. New Year, Passover, Pentecost, Feast of Tabernacle, Sabbath, first day of the week. Yung pito na yan, sa ilalim ng ordinances of God yan, para sa pagganap ng tao. Sa ibabaw ng daigdig na ito. So susunod siya sa makapangyarihan sa daigdig nito kung ano po ang pinaglanan sa mga from actually, ang ordinances po, binaba po yan sa mga city, barangay and city. So sa time natin, kung sinabing law and ordinance, from the Supreme Court, binaba dito sa community para po i-exercise natin kung anong visa ng batas na ikabubuti sa community ng sinunod niya. Ngayon din po sa kautosan ng Diyos. Na pag sinunod niya ang kautosan ng Diyos, yung ordinance, binaba sa atin from Israel kasi nung po nagsunod na kilala sa Christianity, iba po sa Jerusalem. Nakarating sa atin from 1521 century, kaya sinabi nila, nakikiram na ng Biblia, sinisiraan yung Roman Catholic. Kaya malaki ang question sa atin na dumating ang Biblia, sinabi na, bakit hindi nila nasunod ang perfect ordinances of God? Kailangan masunod yun. So hindi nila masunod, so hiningin natin sa Diyos, Lord, sana masunod tayo. Niloob ng Diyos na masunod natin. O muli, sa mga Roman Catholic, basta po kayo ng Biblia. Para po malaman natin na katotohanan sa paglilingkod sa Diyos, lalo na pag-aaral tungkol sa mga batas sa Biblia. Kautusan, may mga batas, may mga palatuntunan. Kaya tinawag siyang commandments, law, ordinance. So, pag sinabing ordinance, kailangan nakalapat sa Biblia. Ano ang mga exercise na hindi na ito, kailangan nakalapat sa Biblia. Pero kapag hindi po nakalapat sa Biblia, at maganap ng mga palatuntunan sa daigdig na ito, out of the Bible, papasok ang batas.
pista mo, inuman, sabong, masaya ang barangay. Asahan mo, pag may nalasing na, pag kinabukasan, 3 patay, 2 patay. Sa mga probinsya yun. Pero ang pista ng Diyos, pista ng mga banal. Walang gira, walang sakitan, walang samaan ng Diyos. Dahil ang mga nagpista, mga banal. At yan po, ang ating nasalamat sa Diyos sa hapon ito na tayo po ay natiliwan ng Sabat ni Cristo at kasabay ng pagtalakay natin sa ating pong nabanggit kanina yung pagkasahan ng mga batas, may mga pagkapuntunan at sa ating mga kaibigan mga pastor sa Local International. God bless po sa inyo. Kapag meron kayong mga katanungan, magtanong na po kayo, hindi naman naman. God bless po. Happy Sabat.